Hello, good morning everyone. So, good morning po muna tayo. Ang gagawin ko po ngayon ay screen door. Ito nakita niyo yung frame. Screen door, pero ang kaibahan po nito, imbis na screen po ang gagamitin ko ay cladding. Kasi ano po ito para wag lumabas ang lamig ng aircon. So, yun po ang gagamitin ko. Parang pangharang lang po ito. So, syempre, ang gagamitin po natin, gagamit po tayo ng pang bracket na 3/4 by 3/4 by 1/8 na angular. Yan po. Ang puputulin nyo po dito, syempre, kailangan kasukat po dito. Ayan o. Sa mga baguhan dyan, kailangan kasukat. Ito po ay 1 inch. So, syempre, ang puputulin yung bracket ay hindi lalampas sa 1 inch. Pwedeng bawasan nyo ng 1/8. Pwede naman kahit 3/4 lang. Okay na po yun. Basta, wag lang susobra dito kasi hindi nyo na po yan maipapasok. Mahirapan na po kayo masasayang na po ito. Mahirapan na kasi kayo pumasok yan dito. So, putulin nyo lang po ito ng hindi lalampas sa 1 inch. Bawasan nyo ng 1/8. Tapos, ayan po, kantomesa po yan. Syempre, yung iba gumagawa nito, hindi kantomesa. Pero ako po, kantomesa ginagawa ko. So, ito yung pinaka-height niya. Ito yung pinaka-width. Kasi double panel to sa medyo maliit. Double panel po kasi ang gagawin ko. So, kaya medyo maliit ang width. Ngayon, ginagawa ko po itong height na to. So, lalagyan ko po ng bracket dito. Dalawa po ang nilalagay ko kasi alam nyo naman, di naman matibay ngayon. So, nilalagyan ko po rito, tapos nilalagyan ko pa rin po dito. So, itong makikita nyo po na video na to ay putol-putol po ito kasi syempre medyo mahaba at saka matagal naman din gawin po itong screen door na to. So, ipapakita ko po sa inyo ang basic lang muna. So, kumbaga, i-consider po natin itong part 1. So, part 1 po ito. So, ito ngayon ay bubutasan ko na. Ilalagay ko po kasi ito dito sa ilalim. So, magre-ready na po ako. Siyempre, kailangan ko po ng pangsapin para hindi po mabutas ang lamesa ko. Tingnan nyo naman ang lamesa ko sobrang laki sa liit dito ba. So, medyo masikip. So, pasensya na po. Ito, sa mga baguhan, pagbutas po nito, gamitan nyo po ng plies. Lagi nyo pong gamitan ng plies. Kasi baka mabare na yung inyong mga kamay. So, gamitan nyo po siya. Re-ready ko lang po yung So, ayan, nabutasan ko na dalawa. So, ginamitan ko po siya ng plies kasi mahirap po tsaka mainit. So, ngayon, ayan, dito ko na po siya ilalagay. Medyo baligtad yata ang aking video. Dapat pala sa kabila ito, no? Sa kabila. Wait lang po, ililipat ko para nakikita nyo yung Kaya sa susunod na lang po. Basta dito ko po ito ilalagay sa kabilang side. So, gagamitin ko po pala ay rivets lang. Mabilis po kasi ang rivets kaysa sa mga tornilyo. So, ayan. So, need ko na talagang ilipat. Wait lang i-off ko muna. So, ayan po, lumipat na po ako ng lugar kasi ayan, para pakita ko sa inyo yan. Ito yung lalagyan kong dulo. Medyo maliit po kasi ang space. So, yan, gagamitin ko na po ang barena para mai-rivets ko na po ito. So, ano po kasi, ayan. So, ito. Nakita, ayan po, nakita nyo naman kanina, no? So,
I-rebits ko na po. Ayan. Nakaligtad yata. Nakaligtad. Hindi pala ito malab. So sa dulo niyo po ilalagay, tapos medyo maglagay po kayo ng konting allowance. Ganun. Baligtad yata. Yun. Ulit. Medyo matagal po ito gawin kaya hindi po ito yun, bukas rin. Hindi po ito matatapos ng isang araw. So medyo putol-putol po ang gagawin ko pong video so ito consider po itong part 1. So yan, rebits na po natin. Yun diba? So dalawang rebits. Ayan, nakita niya siya. Medyo may allowance na 116. Para pag dinugtong nyo po ito, ayan magiging eksakto po yan. Yan po ang pangdugtong. So, i-repeat pa ulit natin tong isang butas. Medyo lumilihis. Yun. Nabutas yung kaya talaga kailangan dahan-dahan lang. Medyo nabigla ko po yung nabutas yung table. So yan, tapos na yung so dito lalagyan para rin po ulit kasi dalawa nga po ito na naman ayan, lalagyan niyo pa yan. So ang gawin niyo, butasan niyo na muna to. Butasan nyo na muna yan. Butasan. Diba? Makita Ngayon, ilapat nyo to. Ayan. Sagad nyo. Yan. Pag sagad na, markahan nyo lang po ito. Kasi, so sagad na diba yan, sagad na kailangan mo gagalaw, tapos medyo markahan nyo lang po yung bracket yan may marka na kasi hindi nyo naman maibabarenin yan diba medyo may kulay na siya, nakita nyo ba? Hindi mo kita ito medyo may marka na yung kumikislap. Ngayon, pag since nagkamarka na, gamitan nyo ulit ng pliers. Ayun, tapos siyempre ituloy nyo na po yun. Yun ayun nakikita ba? Usog ko rito yan. Ayan, tuloy nyo na po yan. Ayan, ganyan lang po. Tapos ngayon, ibalik nyo na po yan dito. Eksakto na. Ayan. Eksakto na po siya. Medyo hindi umiksakto. Tingnan natin kung papasok na yung rivets. Medyo hindi eksakto. Itong ginagawa ko, medyo bubutasan ko na po siya.
Kaya lang, pagbaguhan po kayo, syempre ingat-ingat lang po talaga kayo. Baka maano yung daliri nyo. Kailangan iiwas nyo. Siguraduhin nyo lang po na nakaiwas ang inyong daliri. Kasi binutasan ko po ulit kasi medyo hindi siya tumama doon sa gitna. So ganun lang po talaga gagawin. Ayan o. Kumasya na po yung rivets. So yan, kumasya na po siya. Ingay. Ngayon, syempre, i-revitch nyo na. Ito po kasi yung nagpapatibay at para mag-connect. Oh, pwede na to po isa lang, kahit isa lang ang ano nyo. Kasi meron naman dito. Pwede na po isa lang. Ayan o. So, dalawa na po siya. Ngayon naman, para ma-connect nyo to, yan, di ba din, ganyan yan. So, ang ginagawa ko po dyan ay binubutasan ko na po dito. Binubutasan ko na rin to para hindi na ako mahirapan. Kaya, bubutasan ko na po. Dalawa. Yan, dalawa sa baba, dalawang butas. Ayan, kita nyo, dalawang butas. Tapos isa lang din dito. Ngayon, madali nyo na po itong maiko-connect. Uy, baligtad yung nagawa ko. Ayun, dito pala. So yan, madali nyo na po yan maiko-connect na yung tingin niya. Kailangan nakapasok po yung bracket sa loob. Ayan. Parehas. Yan. So, nakapasok na. Yan, kasi kung makikita nyo. So yan, nakapasok na po siya. So, butas. Ayan na. Diba? Madali na lang. Ngayon, i-rivets. Oh, pantay na pantay. Ito pa. Yan. Ngayon, yun namang isa. Butas na rin naman yun eh, oh. So, pwede na namang butasan na ito. So. Butas. Hindi ko na makita. Yun pa lang nabutasan ko sa kabila. So, ito kailangan hindi na rin naman mahirap butasan kasi nakakabit na po yung dalawa. Ayan, nakakabit na yung dalawa. Para ito, kaya dalawang bracket po kasi para po matibay kasi pag isa lang ay alam niyo naman yung mga aluminum ngayon sobrang lambot, so walang katibay-tibay po. So, ayan, nabuo na po yan. Ngayon ganun din po yung gagawin nyo dun sa kabilang side. Ikutin ko lang ha. Yan, ito, ganun din po yung gagawin dito. So, putulin ko na po muna tong video kasi pinakita ko naman po sa inyo kung paano gawin. Ganun lang din po ang gagawin nyo.
Tapos pag nabuo nyo na, pag nabuo ko na po to, saka po ulit ako magbibideo kasi maglalagay po ako ng mga divider. So yan naman din po ang ituturo ko sa inyo. So thanks for watching. Hanggang dito na lang muna. Part 1 po ito. Thanks, bye bye.